Huwag, pakiusap, Xiao. Bigyan mo ako ng pagkain. Sa ganitong mamahaling restaurant, paano ka nakapasok dito? Umalis ka na, umalis ka na. Kawani, kawani. Pakialis siya, umalis na siya dito. Sobrang mabaho. Kuya, sa wakas, natagpuan kita. Kuya, 3 taon na. Ye Qingshui, si Ye Qingshui, ibinigay ko na rin sa'yo. Pinagsilbihan ko pa nga ang 3 taon sa kulungan para sa'yo. Kuya, tulungan mo ako, tulungan mo ako, maliit na pulubi. Sino ang kuya mo? Xiao Ran. Halos mamatay na ako sa amoy. Umalis ka na dyan. Ang sama ng hangin. Kunin mo. Ye Qingshui. Xiao Ran. Yung sinabi ko sa'yo dati. Seryoso ka ba? Ang mga salitang ito ay para sa mga walang ama, walang ina. Yung tapat sa pagkakaibigan. Gago. Halika. Tingnan mo. Bakit noong araw si Qingshui, sobrang bait sa'yo? Hindi ba't dahil nakita ka niya, na may maliit na pera? Noong una, handang ibigay mo ang buhay mo para sa akin. Naisip ko lang na nakakadiri. Xiao Ran, ang talagang karapat-dapat sa akin. Umalis ka na. Oo. Ikaw, mabahong pulubi. Hinahanap mo ang kamatayan. Papatayin kita. Mahal. Lumiko ka. Bibili ako sa'yo ng mas malaking singsing na diamante. Tandaan mo. Sa susunod na buhay, makahanap ka ng magandang pagkakataon. Huwag ka nang maging aso muli. Ako si Linbay. Sa buhay na ito, tinawag kitang kapatid. Ako'y bulag sa aking mga mata. Naniwala akong kaibigan kita. Ako'y bulag sa aking puso. Ye Qingshui. Kasama mo si Xiao Ran. Inapakan ninyo ako sa putik. Kung may katarungan pa sa mundong ito, hayaan mo akong muling mabuhay. Hindi lang kita papayag ang mawalan ng lahat, kundi gusto kong makita mo mismo kung paano ang babaeng itinuturing mong kayamanan ay unti-unting nawawala. Nawasak ko ng aking sariling mga kamay. Na-detect ang matinding puot ng host. Na-activate ang kontrabidang sistema. Koleksyon ng pangunahing misyon. Antas ng puot ng pangunahing kontrabida na si Xiao Ran. Kasalukuyang isa sa 100. Muling isinilang ako. At may sistema. Xiao Ran. Script ng 3 taon na ang nakalipas. Panahon na para palitan ang pangunahing tauhan. Linbay. Ikaw. Huwag mo na akong guluhin. Ako na ngayon ang kasintahan ni Xiao Ran. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba talaga ang balak mong gawin sa akin? Siyang kasintahan. Yung ininom mong alak kanina. Ano ang lasa? Anong sinabi mo? Huwag kang magpanggap. Mula nang pumayag kang pumunta dito, mula sa sandaling iyon. Hindi ka na, babae ni Xiao Ran. Linbay. Masamang tao ka. Naglagay ka ng gamot sa akin. Ikaw. Xiao Ran. May utang ka sa akin. Mula sa iyong nakababatang asawa, kunin ang interes. Nagising na. Linbay, ikaw na masama. Hahayaang mong maglagay ako ng gamot sa'yo. Kailangan mong panatilihing lihim ito sa akin. Kung hindi, gusto kitang patayin ng walang makapaglilibing. Manatili kang lihim. Para sa'yo at sa taong basura na iyon. Plastik na damdamin. Anong sinasabi mo?
Kung hindi, ipapakita ko sa kanya yung nakakaakit mong itsura kanina. Lin Bai, tanggalin mo yan para sa akin. Ano man ang gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Ang kailangan ko lang ay maging babae mo. Isang gamit na para lang pasakitan si Xiaoran na instrumento. Gampanan mo ng maayos ang iyong papel. Kung hindi, maaaring mapakita ito ng hindi inaasahan kay Xiaoran sa harap niya. Lin Bai, ikaw. Binabati kita, ang host, sa pagtapos ng misyon na lokohin si Dasao. Nakuha mo ang malaking regalo, host, gantimpala ng 1 bilyong dragon coins. Pwede mong ipalit sa mga bagay. Tumigil ka dyan. Lin Bai, tumigil ka dyan. Tindahan, Lin Bai. Kung gusto mong pera, pwede tayo mag-usap. Binababalaan kita. Ako ang kasintahan ng kuya mo, at ikaw ang nakakatandang asawa niya. Magbabayad ka ng presyo sa gagawin mo. Natukoy ang target na tao. Matagumpay na nalaman ni Ye Qingshui ang galit niya. Sa 30%, nakatanggap ang host ng malaking regalo. Gantimpalang 1 bilyong dragon coins, at 10,000 puntos ng paghihiganti, na maaaring ipagpalit sa mga bagay. 10 bilyon. Xiaoran, gagamitin ko ang ganap na kapital upang durugin ang iyong mundo. Sir, magandang araw. Sa suot mo, mukhang mali ang lugar na pinuntahan mo. Dito sa amin, ay isang pribadong exhibition, para lang sa mga nakapagpa-reserve. Ito na yun. Gusto ko. Ginoo. Huwag kang magbiro. Ang sasakyan na ito ay Wings of Phantom. Limitado sa 10 unit sa buong mundo. Presyo sa lupa, 8,900,000. Hindi ito basta-basta na maipapadala. Maaaring dalhin. 9,800,000. Oo nga. Kukunin ko na. Bata, alam mo ba kung ano ang konsepto ng 9,800,000? Kung makakakuha ka ng 98,000 yuan na ito, sinasabi ko na mayaman ka na. Kumita ng pera. 98 million yuan. Ito. Ngayon, maaari na akong ituring na mayaman, di ba? Ginoong may-ari, nagkamali ako. Agad akong mag-aasikaso para sa iyo. Hindi iyon ang aking matalik na kaibigan. Ito ba ang sasakyan ng pangarap ni Xiaoran? Xiaoran. Siyempre gusto niya iyon. Pero anong silbi ng gusto niya? May utang na siya. Half a year's deposit. Matagal nang iniwan niya ang sasakyan na to. Ganito na lang. Ayaw ko na nitong sasakyan. Palitan mo ako ng isa pa. Yung. Sige na. Ngayon. Ibigay mo na sa akin ang susi ng malaking G na iyon. Oo. Sige. Xiaoran, yung pangarap mong malaki, binili ko na. Ang iyong kinabukasan ay magiging tulad ng pagjiling sa batong ito, parang lollipop. Ngumunguya. Wow! Wow! Si Big G. Ganito karangya ang top of the line na off-road na sasakyan. Hindi ko inakalang meron pang ganitong klase sa aming paaralan. Ganong kalakas ang pambili. Kunan, kunan, kunan. Ang sasakyan na ito ang astig talaga. Mas astig pa sa kotse ni Senior Xiaoran. Mas malakas pa sa daan. Ang ganda ng angas. Ang ganda, ang ganda, ang ganda talaga. Sobrang astig. Xiaoran, yung malaking G na pangarap mo. Pag nagmamaneho ka, ganito lang. Di ko alam kung nakita mo, yung larawan ko. Galit na binasag ko ang ilang baso.
Noong 3 araw ang nakalipas, isang cute na tao, na nakatapak sa paa ni Xiaoran. 3 araw mula ngayon, sasakay si Xiaoran, sa matagal na hinahangad na malaking G, na may malaking ingay sa pagbabalik sa paaralan. Tiyak na may problema sa taong ito. Ang magandang dalaga ng paaralan, si Hongya, ay tila nagmamasid sa akin, sa halip na mahulog sa akin. Isang kawili-wiling biktima. Nakatukoy ng labis na rasyonalidad. Target na tao, Hongya. Kawili-wili. Ganitong babae. Ang karapat-dapat sa script na inihanda ko para sa kanya. Basta't lubos ko siyang masakop. Mawawasak ko siya ng tuluyan. Depensa ni Xiaoran. Lin Bai. Bakit ngayon ka lang nagsuot ng ganun? Mukhang tao, mukhang aso. Lin Bai. Alam mo pang pumunta sa school. Halika, halika. Saktong-sakto. Ako ang nakatoka ngayon. Iniiwan ko ang pinakamagandang trabaho. Para sa iyo. Bilang magkapatid. Tulungan mo akong linisin ang paaralan. Sige, kunin mo ito. Bilisan mo. Tanggalin mo ang maruming kamay mo. Huwag mo nang sirain ang damit ko. Nagsuot na ako ng bagong balat ng aso. Akala mo siguro ikaw ang boss dito. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Ngayon, malayo na ang narating natin. Pupunta na ako. Lin Bok, anak ng puki mo, hindi ka talaga naniniwala na makakabangon ka pa. Dali, yumuko ka na. Humingi ka ng tawad sa kuya. Sino ang tumatawag? Si Zheng Wei. Akala ko aso ang tumatawag. Huwag, huwag, huwag. Kuya, huwag kang magalit. Siguradong umalis ang batang ito kaninang umaga. Nakatama siya ng sipa mula sa asno. Kalma ka, Lin Bai. Lin Bai. Ang ganda ng sasakyan mo. Pwede ba akong samahan mong magpaikot-ikot? Siyempre, pwede naman. Ikaw ang aking karangalan. Aba, ikaw talaga. Talagang may G na malaking sasakyan. At may malaking oso pa. Main quest. Pangunahing kontrabida, si Xiaoran, galit na halaga, dagdagan ng 100, kasalukuyang 200 sa 1,000. Pakiusap. Ano ang pinagdadaanan? Narito na, dito. Ikaw. Anong nangyari sa binti mo? Walang anuman. Huwag mong galawin. Bakit? Anong nangyayari dito? Paano nangyari to? Kahapon ng gabi, aksidente, nagatakan ng lamok, walang anuman, huwag nang tumingin. Kuya, kumain tayo, okay lang ba? Nagpareserba ako sa Mikilin Sanshin. Kumain tayo, okay lang ba? Kailangan talagang sumunod agad. Palagwi ng relasyon kay Xiaoran. Kahit na mabunyag ang kasalanan, si Xiaoran ay susuporta pa rin sa akin. Bago pa man iyon, Lin Bai, huwag kang magulo. Sige. Sa susunod, alalahanin mo ang iyong katungkulan. Naintindihan ko. Dumaan ka lang sa akin bago pumunta. Ayos. Terra. Kumain ka ng ubas. Masarap ba? Masarap. Kumain tayo ng cake. Nandito rin ang kuya at ate, kumakain. Kung ano ang kinakatakutan, iyon ang dumarating. Magandang date, tapos makasalubong ang demonyong ito. Lin Bai, umalis ka agad sa akin. Huwag mo na akong muling makita. Hindi, kaka-rating ko lang. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wala namang gagawin. Magtrabaho ka, ako naman ang magpaplano.
Dati akala ko, medyo boring mag-dinner dito. Ngayon, may kasiyahan na. Kita tayo sa banyo. Huwag mong kalimutan, may hawak akong ebidensya laban sa'yo. May lakad pa ako, aalis muna. Anak, pupunta lang ako sa banyo. Bakit ang daming ingay ng mga babae? Qing Shui. Nandito ka ba, Qing Shui? Qing Shui. Lin Bai, ang cute mo. Paalisin mo na ako. Magkano ang gusto mong bayad? Maaari kitang bigyan ng pera. Qing Shui, ang pinakawala akong kulang ay pera. I swipe para sagutin. I swipe para sagutin. Sagot. Telepono. Usapan. I slide para sagutin. Linisin ang niebe. Linisin ang niebe. Kuya. Ano bang nangyayari sa'yo? Nabasa mo ang sapatos mo. Anong ingay to? Walang tunog. Ako. Lalabas na ako. Nabangga ko nang hindi sinasadya. Sabi ko, bilisan mo na. Ang bagal mo. Nadetect ang pangunahing kontrabida na si Xiaoran. Antas ng galit ay 300 sa 1,000. Magpatuloy sa pagsisikap. Masyado pa ring mabagal ang paglaki. Pero ayos lang sa akin. Kung masyadong mabilis ang paglaki, walang saya. Pasensya na. Naghintay ka ng matagal, ginang. Terror na. Bakit ang tagal mo? Ganito kasi ako. Ayaw na ayaw ko ng mga taong walang oras. Ang tagal mo sa banyo. Tapos na ang trabaho sa kusina. Anong kakainin mo? Sira na ang screen ng cellphone ko. Sumpa, Lin Bai. Hindi kita palalagpasin. Tiyak. Pasensya na. Bibilhan kita ng bago. Ayos ba? Totoo. Totoo. Gusto ko ng 18 mansanas. Sige, bibilhan kita ng 18. Bibilhan pa kita ng 28. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Siguro. May nag-iisip siguro sa akin. Ngayon, makakapagsalita ka na ba? Bakit ka? Sa napakaraming nagkakagusto sa'yo, pinili pa rin ako. Noong nakaraang buhay, siya ang campus belle na si Hongya. Bago mag-graduate, para sumali sa audition, naging third wheel siya. Mahina ang kabuhayan namin. May malubhang sakit ang tatay ko. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng napakaraming pera. Akala ko, maaaring baguhin ng kaalaman ang kapalaran. Ngunit kalaunan ay napagtanto ko, na tanging kayamanan at kakayahan lamang ang makakagawa nito. Ayaw ko ring makisama sa mga iyon. Malapot na lalaki ang nakikipagtransaksyon. Kaya, pumili ka ng mas bata, mas mayaman, sabay-sabay, mas mapanganib na sponsor. Hindi. Hindi mo ako itinuring na isang bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Hindi ka lang mayaman, may kakayahan ka rin. Kaya mong ipahiya si Xiaoran, na mayabang at mapagmataas. Naramdaman ko ang lakas at seguridad. Hayaan mong maging boyfriend kita. Sigurado ka ba? Basta't may ahon mo ako, mula sa putikan. Ano mang gusto mong ipagawa sa akin, handa akong gawin. Maging kasintahan. Sayang naman. Kailangan ko lang ng isa, na makakapagpaselos kay Xiaoran. Huwag na magandang estudyante. Gusto ko ang iyong ambisyon at katapatan. Talagang nagustuhan ko ito. Ayos na. Xiaoran, lahat ng bagay ay magiging kasangkapan ng aking paghihiganti.
Wangda na magandang estudyante. Ikaw na ngayon ay aking babae. Handa ka na bang harapin ang lahat ng mga mapanibuguing tingin bukas? Hindi na ako makapaghintay. Magandang mabuti. Tapos na ang laro. Anong ginagawa mo? Ayoko. Nasa malapit lang si ate sa tabi. Ngayon. Panahon na para tulungan mo akong kolektahin ang halaga ng galit. Naiintindihan ko na. Ay. Tanghalian bukas sa kantina. Tayo. Hindi magtatagpo hanggang magkita tayo. Ipapahayag ko sa lahat. Isang magandang balita. Anong gagawin niya? Gusto niyang sa kantina. Ipahayag ang tungkol sa atin. Nakatagpo ng target na tao si Ye Chingshui. Matagumpay na nakalampas ang galit, 50%. Nakatanggap ang host ng malaking regalo. Maaaring ipagpalit para sa mga gamit sa paghihiganti. Hindi ko mapigilan. Talagang nababaliw na ako. Ano ba talaga ang gusto niyang ipahayag? Pumunta ka at bumili ng intestines para sa akin. At may braised pork din ah. Sige, kuya. Tandaan mong dagdagan ng sabaw. Sige. Tingnan mo, parang masaya pa rin. Pumunta na siya para bumili ng pagkain, di ba? Mga nakaraang bagay. Hindi ko pa siya nakakausapan tungkol dito. Xiaoran, noong nakaraang buhay, naging alipin ako sa'yo. Bumili ako ng pagkain para sa'yo sa loob ng 4 na taon. Sa huli, ganyan ang ginawa mo sa akin. Tingnan mo kung paano kita aabalahin. Nandito na ang pagkain, bata. Xiaoran. Gumamit ng 2,000 puntos ng paghihiganti para makakuha ng malakas na laxative. Ngayon, tiyak na magkakaroon ka ng problema. Pasensya na, kuya. Wala nang natitirang paboritong pagkain sa paaralan, kaya kumain ka na lang ng kaunti. Hindi ko alam. Gusto ko talagang kumain ng braised pork. Pork intestines. Okay naman. Kumain ka ng dahan-dahan. Ang mahalaga ay mahalaga. Palaging isang aso. Itong nakakapagod na Linbay. Ang tapang mo naman. Ako'y tiyan ko. Ay nako, Xiaoran. Dapat sinara mo ang ilong ko, di ba? Huwag na magsalita pa. CR. Xiaoran, isa ito'y simula pa lang. Mayroon pa tayong maraming panahon. Natukoy ang pangunahing kontrabida na si Xiaoran. Tumataas ang halaga ng galit niya. Sa kasalukuyan ay 400 sa 1,000. Kapatid lang ang 400. Mabagal pa rin ang pagtaas. Alam na ng buong klase. Si Xiaoran ang kuya mo. Dapat ba kitang kausapin para magpaliwanag sa kanyang kasintahan? Anong relasyon nyo?
Nadiskubre ko ang lihim mo, at hindi ka man lang nagulat. Hongya. Ang galing mong mag-isip. Nadiskubre ko na talaga, lalong humahanga ako sa'yo. Kaya, nagpa siya akong bigyan ka ng isang bagay. Anong bagay? Ginoo Ye. Kapatid, ano ang dapat kong gawin? Halika. Aking mahal na kapatid, sang-ayon ng ate mo. Kapag natapos na ang mga ito, papayagan kitang pumunta. Manirahan ka sa akin. Sige ba? Hindi siya ate. Yung. Kung malaman ni ate, kung siya ang magpapasya para sa akin, baka mapahamak din sa mga kamay ni Linbay. Sige na nga, salamat sa abala, ate. Sige na. Linbay, talaga bang bibili ka ng bahay? Mas maganda ang lokasyon nito kaysa sa bahay ni Xiaoran. Sobrang mas mataas ang kalidad ng lokasyon. Kahit na nakakakilig sa sasakyan. Pero ayaw ko pang maging sikat sa paaralan. Magandang araw sa inyo dalawa. Ako ang namamahala sa sales office, si Yu Yao. Maaari ba akong gawin para sa inyo? Sa wakas nagkita tayo, nanay ni Xiaoran. Nakarinig ako tungkol sa nakaraang buhay. Nanay ni Xiaoran, nagtatrabaho sa opisina ng benta. Mukhang bata. Hindi ko akalain na napakaganda pa, kung maatik lang ang pinagmulan. Para maging estranghero si Xiaoran. Sabi ko, bakit bigla kang naisip ang bumili ng bahay? Mukhang ang tunay na layunin ay hindi sa alak ah. Walang kailangan i-introduce. Kunin nyo na lang ang pinakamahal dito. Na may pinakamagandang disenyo. Babayaran ko ng buo. Pero, gusto kita na maging aking espesyal na tagapayo. Zisheng, talagang napakabilis mo. Kailangan ng 120 milyon. Sobrang sulit talaga. 90 milyon. Bagaman maganda ang lokasyon ng bahay na ito, pero luma na ang renovation. 90 milyon. Ngayon lang namin matatapos ang proseso ng paglipat ng pag-aari. Sige na nga. Hindi ko inakalang ang batang ito ay matalino pa rin. Pero ayos lang. May pagkakataon pa kaming kumita. 250,000 komisyon. Kailangan mong sabihin sa anak ko ang magandang balita na ito. Salamat sa pagtitipid mo para sa akin. Huwag kang mag-alala. Bagamat mukhang bata pa siya, pero 40 na rin siya. Hindi ka talaga makukumpara sa kanya. Aasikasuhin ko na ang mga papeles mo. Anak. May magandang balita ako sa'yo. Nakakuha ko ng malaking kontrata. Ano? Nasa ospital ka. Nawala na si nanay. Hindi ko na kayang pigilin. Kuya, magtiyaga ka pa ng kaunti. Malapit na tayo. Kakagaling ko lang kanina. Anong nangyayari sa kanya? Doktor, hindi ko alam kung ano nangyayari. Kamakailan lang, hindi na ako makadama ng amoy. 8 ako SL at... Kuya, anong kinakain mo? Ikaw. Rangge, nandito ako para alagaan siya. Nag-message din ako kay Laulin. Umalis ka na muna. Linbay. Pasensya na, kuya. Ang paaralang ito ay sobrang tamang-tama. Isa na lang ang natira. Kumain ka na lang muna. Hindi maiiwasan ang kinalaman nito kay Linbay. Aalis na ako. Naamoy ko na ang amoy. Ayos na ako. Dok, aalis na ako. Bilisin mo. Oy, hindi ba't ikaw yan, ate? Si Linbay ang may kagagawan nito. Mas matalino siya kaysa sa inaasahan ko. Talagang nag-improve siya. Dok.
Oo, ako nga iyon. Kumusta na? Walang paligoy Ligaloy, bigyan mo ako ng gamot na lunas. Gamot na lunas. Ganyan ang paraan mo ng paghingi ng tulong. Hindi na kaya, doktor, hindi ko na mapigilan. Ikaw. Ay nako, eto na. Sistema, ay unlock mo ako. Mula sa malakas na laxative effect, gumastos ng 500 halaga ng paghihiganti. Ay unlock. 效果成功。 解除。 Oy doktor, hindi na sumasakit ang tiyan ko. Hindi iyon. Kuya, kamusta na? Hindi na rin namumuo ang utot. 药 May problema ba? Ang saya mo naman. Noong nakaraang buhay, ako'y nag-iisa sa buong buhay. Para kay Xiaoran, inialay ko ang lahat. At ngayon, nasaksihan ko si Xiaoran na nalugmok, at may isang babaeng nagmamahal sa akin. Ang ikinagalak ko ay, may bago na tayong tahanan. Forget about it, hush. Hush. Under my skin, could never get in. Forget about it. Don't talk so much. Hindi ba't sinabi na okay na ang sakit sa tiyan? Bakit parang mas mahina? Hindi kayang tiisin ng matatag na tao. 3 beses na malabnaw na dumi. Anong nangyari? Anong nangyari? Okay lang ba? Ako, MM7. Kapatid, huwag kang mag-alala. Kahit na nakatakdang ikasal kami ni Xia Yuwei, hindi ko talaga gagawin. Iniwan ka ng hindi pinapansin. Hindi. Naiintindihan ko na, yung si Linbay. Alam niyang ganito ka na, hindi ka na niya tinitingnan. Huwag kang mag-alala, ako at si Dasaw nandito, MMO. Pasensya na, ang kapatid kong babae, ito ay isang biglaang abiso, na kailangan kong lumipat. Kailangan ko ng tubig, nandito ako. Wala nang problema. Huwag magalit. Gusto kong uminom ng tubig. Ayos na. Dito sa kumpanya, may biglaang nangyari. Baka hindi na ako makabalik para makasama ka. Walang anuman, ate, basta't makapagbigay ka sa akin. Makatakas sa kontrol ng tatay natin. Pwede akong pumunta kahit saan. Sige na. Kung nababato ka, pwede kang magdaos ng party sa bahay. 곁에 있어줘. 난 놓지 말아줘. 눈물이 내게 있어줘. Ye Changshue. Talagang hindi ka mapili sa pagkain. Paano mo naisip iyon? Yung taong basura na si Linbay. Kuya Wei, siguradong magugustuhan niya ito, di ba? Ate Segundo. Ate Segundo. Ikaw yun. Nabalitaan ko. Gusto mong magpakalma ang relasyon mo kay Weige. Sa loob ng kalahating taon, malapit ng ikasal. Palagi niyang tinatago ako. Hindi pwedeng ganito na lang lagi. Sa buong buhay, si Xia Yuwei ay nagkukunwaring mabait kay Zing. Politikal na kasal. Ayaw ng dalawang tao sa isa't isa. Sa araw ng kasal, may nangyari sa pamilya Xia, na wala ang kasunduan sa kasal. Sa huli, wala na akong anuman. Wala na akong anuman. Meron ka pa naman ako. Magsimula tayong muli, okay ba?
Kung talagang ganito nga, Zingwei, ang pinakamamahal mong kapareha sa hinaharap, nasa kamay ko na. Parang karma mo na ito. Pangalawang asawa, narinig mo na ba? Ganito ang isang pahayag. Upang makahuli ng puso ng isang lalaki, kailangan munang makahuli ng tiyan ng lalaki. Hello. Naghahanap sa akin si ate-in-law sa isang party sa bahay niya. Hinding-hindi ka ba masisiyahan kung ako lang mag-isa? Ye Qingshui. Dapat ka bang magpaliwanag sa akin? Kailan ka naging napakaganda ng relasyon ni Ye Qingshui? Pati siya pa ang inimbitahan ka sa bahay niya. Hindi mo ba napapansin? Nangyari ito sa kantin noong nakaraan. Matapos ang insidente na iyon, sinadya kong ayusin ang relasyon namin. Para makita kung tapat ka ba. Hindi ako naniniwala sa iyo. Sa tingin ko, dahil ito sa kanya, ang pagkatao ng ikalawang dalaga ng Ye. Kaya ikaw ba ay, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag, tungkol sa iyo at sa iyong nakababatang kapatid na babae na nakasuot ng pula. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Ako ay nagtuturo sa kanya kung paano manligaw ng lalaki. Kapatid na babae. Dumating ako, hindi ka ba magagalit? Kapatid na babae. Nakita ko kayong dalawa noon. Medyo pamilyar ba? Dinala ko siya dito. Para magsaya-saya tayo. Hangya. Noong nakaraang beses sa paaralan, gusto ko sanang itanong sa'yo, paano kayo nagkakilala? Huwag kang basta-basta maniwala sa kanya. Ate sa asawa. Ano ba ito? Para bang iniintindi mo ang pribadong buhay ko? Mag-alala ka. Ako. Hindi kailanman nagsisinungaling tungkol sa pagmamahal. Tapat na tapat ako. Tama. Anong ibig sabihin nito? Para bang para sa akin? Matagal na akong nag-aaral ng piano, pero ang antas ko talaga ay napakataas. Salamat na lang sa nakaraang buhay. Hindi ko nakalimutan ang nag-iisang kasanayan na meron ako. Ang ganda pakinggan. Huwag huminto. Tuloy lang, tuloy lang. Hindi tayo uuwi hanggat hindi tayo lasing. Hindi uuwi hanggat hindi lasing. Hindi uuwi hanggat hindi lasing. Ayos. Talagang hindi ka nagkamali sa pagpili ng lalaki. Si Hangya ay natutulog na. Mabilis, umalis ka na. Ate, bakit ka nagmamadali akong umalis? May ginagawang masama ka ba? Anong sinasabi mo? Nagsasalita ako ng walang kabuluhan. Bumabala ako sa'yo. Huwag kang magulo. Mamaya, Majay gising si Hangya. Tandaan mong pakainin siya. Natatakot akong bumaba ang kanyang asukal sa dugo. Dahil lasing na siya. Wala akong dahilan na manatili dito. Teman. Teman. Hindi ko alam kung bakit, mula sa sandaling ito, parang nakalimutan ko, na siya ay isang tao na walang kwenta. Ye Qingshui, anong ginagawa mo? Nakalimutan mo ba na binigyan ka niya ng gamot? May boyfriend ka naman, di ba? Ding. Nakatagpo ng Ye Qingshui. Umabot ang antas ng puot, sa 70%. Magpatuloy lang. Tungko. Mayroon akong isang seryosong tanong. Ang dahilan ng aking muling pagsilang ay hindi para pasamain si Ye Qingshui. Gusto kong kunin siya mula kay Xiaoran. Pero sa ginagawa ko ngayon, hindi ba't lalo ko siyang pinapalayo? Host. Ang kinokolekta ng sistema ng paghihiganti ay ang galit laban sa host. Hindi nakakaapekto sa sariling pananaw tungkol sa host. Iba't ibang emosyon ay maaaring sabay na naroroon.
Ibig sabihin nito, na kailangan ko lang silang mahalin ako. Para si Xiaoran ay mapuno ng isang malawak na damuhan. Di ba't mas nakakatuwa iyon? Nakakatuwa. Lalong nagiging kawili-wili. Sa ngayon, nandito pa si Hongya. Natutulog si Ye Qingshui. Napakagandang pagkakataon. Hindi pwedeng palampasin. May oras ka ba? Lumabas ka. Maupo tayo. Ate Yu, bakit di ka umiinom? Di ba? Natatakot ka bang may masama akong balak sa'yo? Ano ba talaga ang iniisip ko? Siyempre, isa siya sa mga malaking kliyente ko. Paano ako magkakaroon ng masamang intensyon? Sisi kay Niyuwo. Ilang araw na akong pinapahirapan nito. Naging baliw na ako. Saan ba? Matanda na ako. Ikaw, bata pa at puno ng sigla. Ano bang nakikita mo sa akin? Ate Yu, hindi ko talaga inasahan. Ikaw ay nagpakasal na uli. Ang tamis ng mga salita mo. Ako ay higit sa 40 taon na. May isa pa, anak na halos kasing edad mo. Talaga ba? Hindi halata. Yaw yaw. Yaw yaw. Yaw yaw. Bakit ka nandito? Yaw yaw. Nahanap na kita. Yaw yaw. Nahanap na kita. Yaw yaw. Ginawa ko ito para sa'yo. Malapit na akong mag-apat na po at hindi pa kasal. Natatakot akong may mangyari sa'yo. Maraming tao ang nasaktan bago ko natagpuan ito. Alam ko na ikaw ay may masamang balak. Anong kinalaman mo dito? Anong nangyari? Hindi ba pwedeng sabihin ito sa araw? Gusto ba niyang manligaw sa iyo? Huwag kang magbiro, hindi ganun. Nakamonitor sa Niyuwo. Patuloy na tumataas ang antas ng puot. Umabot ng 40%. Talagang hari ng selos Dapat kang magpasalamat na napupuot ka sa akin. Walang magandang dulot sa akin. Sayang lang at hadlang ka. Sa daan ko sa mga babae. Naaalala ko ikaw noong nakaraang buhay. Sinasabi na magaling uminom. Pang Z, bibili ako ng gamot pang alis ng lasing. Binabati kita, may-ari. Nabili mo ang gamot pang alis ng lasing. Epektibo na sa katawan. Nabawasan ng 2,000 puntos ng paghihiganti. Ate. Ganito na lang. Uminom tayo. Sino ang matatalo? Sino ang aalis? Bata. Uminom ka. Kaya kung uminom, ang bilang na ito. Anong ibig sabihin nito? Walang katapusang pag-inom. Walang katapusang pag-inom. Ang pinakamagaling si Niyuwo sa pag-inom. Siyempre, sang-ayon si Niyuwo. Hindi pwede. Kailangan kong protektahan siya sa pag-inom. Talaga. Kuya Niyu, kaya ang aking kakayahan sa pag-inom ay ganito. Isang bote Isang kahon Tuloy-tuloy lang. Sige. Magbuhos ng alak. Halika, gawin mo. Bakit hindi pa bumabagsak si Linbay? Hindi naman siya nagpipilit, di ba? Huwag kang mag-alaga ng isda. Kapatid, kaya mo ba? Anong ginagawa mo? Ikaw ang nag-aalaga ng isda, di ba? Pwede ba? Batang. Kaya kung inumin ka. Kayong dalawa. Laking gulat ko, nanalo si Linbay. Siya. Ngayon magsisimula na ang aking palabas. Sister Yu. Linbay, okay ka lang ba? Sobrang naiinis na talaga ako. Akala ko pa naman mag-e-expect ako na makasama si Linbay. Yung lalaking bahagyang lasing, nagpe-perform hanggang mapaiyak ka. Yu Yao, nahuli na kita.
Kakaiba. Bakit parang nararamdaman ko na walang laman ang puso ko? Alam mo ba, si Linbay ay umalis mag-isa kagabi. Iniwan kang mag-isa dito. Umalis siya mag-isa. Oo nga. Paumanhin, ang teleponong iyong tinawagan ay kasalukuyang abala. Mangyaring subukan muli mamaya. Itong si Linbay. Hindi sumasagot sa telepono, hindi nagbabalik ng mensahe. Wala siyang gagawin. Pasensya na, siguro may sarili akong mga bagay. Sister-in-law, pasensya na at pinaghintay kita. Nahulaan ko. Wala ka pang kinakain, di ba? Pasok na, matagal na akong gutom. Ate, parang sumabog na ang kusina mo. Ang alat. Hindi ako naniniwala. Ako ay dating miyembro ng girl group, kanta at sayaw, kaya ko, kahit isang simpleng ulam lang ito, hindi ko na kaya pang gawin. Magpapakawala na lang ako, kahit na magawa mo na, hindi pa rin kakainin niya. Hindi ako pwedeng basta-basta sumuko. Kailangan kong maghanap ng magtuturo sa akin. Gusto ko lang magluto ng ginisang kamatis at itlog. Ate-in-law, ang ganda-ganda mo. Dapat ay alagaan ka. Paano ka naman, mawawala ng amoy ng mantika sa kusina? Zingwei, sa ganitong kagandahan, hindi mo siya pinahalagahan. Karapat dapat kang maging berde sa liwanag. Iwan mo na yan. Ako ang magtuturo sa'yo. Ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang masarap na pagkain. Ito ang unang hakbang sa pagluluto. Kailangan nating matutong pumili ng mga sangkap. Ate, ano sa tingin mo sa tatlong pipino na ito? Aling gulay ang pinakamalasa? Siyempre ito yun. Kahit diretso lang ang pagkakatimpla, siguradong masarap. Hindi mo pa alam yun, di ba? Dapat kang pumili ng pipino. Kailangan ganito ang pipiliin mo. Yung makapal at baluktot. Doon mas masarap ang kalalabasan. Sister-in-law, ang pagluluto ay parang pagsasayaw. Kailangan ng pakiramdam. Dapat kalmado ang isip. Dapat matindi ang apoy at matatag ang kamay. Ang mga lutong niluto ay tiyak na hindi magiging masama. Ang sarap mong lutuin. Dumi dito. Ate-in-law, talaga namang si Weige, hindi alam ang halaga ng pagpapala. Kung ako ang nasa lugar niya, hindi ako kailanman papayag ang makaramdam ka ng kahit kaunting paghihirap. Walang anuman, huwag mong isipin. Walang anuman, mag-relax ka. Ching Shui, nandito ako sa opisina. Nahihirapan ako sa pangit na si Luyu. Maaari mo ba akong tulungan? Snow. Kuya. Pakiramdam ko ay okay na ako. Magka-date tayo. Ano, nakalimutan ko na ang mga nangyari dati. Hindi ako makakapunta ngayon. Sige, sa susunod na lang ako magbabayad sa iyo. Surpresa. Hindi naman ito isang sorpresa. Muli na naman akong sinabit sa telepono. Kuya. Babae nga. Kung wala na, palitan mo na lang. Mukhang okay ka na rin. Nagdala ako ng masarap na pagkain para sa'yo. Makitid na bituka. Yun. May basketball game ng susyo sa hapon. Gusto mo bang sumama? Sige, sige, sige. Pasensya na. Nag-aalala lang ako na baka maabala ka. Walang anuman.
Anong oras na? Kailan ako pupunta sa Hangya? Bakit ang dami mong tawag sa akin? Mga kapatid tayo, huwag mong sabihing hindi kita inalagaan. Ngayon ang basketball championship ng Suchow. Dumating ka rito. Saktong-sakto. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para humingi ng tawad sa kuya. Zhengwei, hindi lang ako. Kukunin ang iyong babae. Kailangan mo pang ipasa siya. Sa akin ang iyong sariling kamay. Sister-in-law, salamat sa iyong pagdalo ngayon. Sa hinaharap, anuman ang iyong mga paakit at suliranin, maari mo akong lapitan anumang oras. Mas alam ko ang tungkol sa iyo kaysa sa sinuman. Salamat sa iyo ngayon. Talagang nagpapasalamat ako. Lin Bai. Sa wakas, naghanap si Xiaoran sa akin. Kaya kailangan kong ihanda ang isang malaking regalo para sa kanya. Lin Bai, naharap kami ng ate ko sa panganib. Mabilis, tulungan niyo kami. Magkapatid na babae. Sobrang higpit ng yakap. Frost. Habang mas natatakot ka, mas lalo akong nasisiyahan. Ngayong gabi, huwag niyo nang mag-isip na makakaalis kayo pareho. Luyu. Anong balak mong gawin? Ito ang grupo ni Yeshi. Sinong magtatangka? Matagal na kitang hinahabol. Kung hindi ka gagamit ng ilang paraan, talagang ikaw ay, hindi man lang ako tiningnan. Ngayon, papaluhurin ko kayong dalawa, ng lubos. Sino yan? Na nagtatangkang sirain ang aking plano. Ang iyong plano ay ang sapilitang pagkuha ng babae. Ding. 检测到卢宇仇恨值加50。 Lin Bai. Nandito ka na sa wakas. Luyu, dahil sa iyong katayuan bilang isang bituin sa larangan ng iSports, naging bayaw ka ni Xiaoran, na nagbigay sa kanya ng walang kapantay na karangalan. Dahil nandito ako sa harap mo, ang iyong karera bilang isang superstar, ay dito na nagtatapos. May hawak na cheat, kahit gaano ka pa kalakas, isa ka pa ring tanga. Narinig ko na pinakamagaling si Ginoong Lu sa badminton. Bakit? Ako, ngunit sa hinaharap, ikaw ang tanging bituin sa larangan ng badminton. Nakaakit-akit. Gusto mo pang makipagtagisan sa akin gamit ang badminton. Tungkol sa panalo at talo. Kaibigan, alam kong mabuti kang tao. Si Luyu ay nag-ensayo ng badminton mula pagkabata, at hindi kailanman natalo. Lin Bai, huwag mong hayaang mabaigo ang prinsesa, kaya lang maglaro, napaka-boring. Bakit hindi tayo maglagay ng taya? Ano sa tingin mo? Paano tayo maglalaro? Sige, ganito na lang. Kung mananalo ako, hindi mo na pwedeng guluhin ang mga kapatid na Ye. At ideklara na simula ngayon, magre-retire na. Sige. Kung matalo ka, yung dalawang magkapatid na babae, magpapahuli sa akin sa kwarto. Walang pwedeng hamarang. Pare-pareho ang mga lalaki, basta-basta nilang tinuturing kaming mga babae, bilang panukaten. Bata, ngayon ay humihingi ng tawad, may oras ka pa. Ako, humihingi ng tawad. Nakatukoy ng kahilingan ng host. Automatikong gagastos ng 6,000 puntos ng paghihiganti. Karanasan sa pambihirang badminton na kasanayan. Matagumpay na nabili. Arogante. Halika. Paano pwedeng mangyari to? Halos hindi pa ako nakakaabot. Wala na akong oras para tumanggap. Manood ng bola.
Linbay. Linbay, ang galing-galing mo talaga. Linbay. Ilang beses na kitang tinawagan. Hindi mo sinasagot. Anong ginagawa mo dito? Mahal. Bakit ka nandito? Ito. Maling akala. Kung hindi ako dumating para hanapin ka, gaano katagal mo balak na hanapin ako? Gaano katagal? Nakakabahala. Nagseselos ako sa kanya. Ngayon, ito ang pinakamahalaga. Oo, maghanap ka muna ng lugar. Ihagis mo siya doon. Ate. Siya, ibigay mo na sa akin. Huwag kang mag-alala. Pero, kailangan ko munang pumunta ngayon, para aliwin ang girlfriend ko. Sa tingin mo ba, dapat mong ipaliwanag sa akin? Napakatalino mo. Dapat mong may isip ito. Hindi naman siguro ito. Talagang gusto mo ang hipag mo, hindi ba? Paborito ko ito. Kaya't ang hitsura mo, napakatalino. Tara na. Walang paligoy-ligoy. Sasabihin ko na. Tungkol sa laban na ito, siguradong makukuha ko siya. Ang basketball talaga ang pangarap ko mula pagkabata. Kuya, kamusta ang pinaghanda ko para sa'yo? Pasok ka na. Isang malakas na dunk na may crossover. Panalo na tayo. Syempre naman. Halika. Walang kapatid. Walang basketball. Tatlo. Niyang. Gawin. Kwento ng nakaraang buhay. Nandito na. Limang minuto na lang bago magsimula. May natitirang 5 minuto. Nakamonitor sa antas ng puot ni Zhang Yang. Nasa 78%. Na-unlock ang pangalawang antas ng gantimpala sa paghihiganti. Kawili-wili. Pagdating pa lang, nasa 78% ng antas ng puot. Siguro siya yung nagmamakaawa sa kanya. Naghahanap lang ng dagdag na paghihiganti. Tulungan mo akong mag-cheat. Bakit? Naghahanap siya ng lalaking mas bata sa kanya. Ayaw pa ring tanggapin ako. Bakit? Tama. Basta't matalo ko sila. Siguradong makikita ni Hangya ang aking kakayahan. Hindi ba iyon ang palagi kong sinasabi tungkol sa mayamang si Zhang Yang? RUL Cats. Rigor 5 minuto na lang bago ang laban sa basketball ng Susho Super League. Maghanda na ang lahat ng manlalaro. Mangyaring maghanda na ang lahat. Ding. Nakuha ni Zhang Yang ang halaga ng paghihiganti. Nakatanggap ng pangalawang antas na malaking regalo. Nakakuha ng 100,000 puntos ng paghihiganti. Dagdag na 100 bilyong Dragon Coins. At sa 100% na bahagi ng Yuyu Pavilion. Ang Yuyu Pavilion ay isang magandang bagay. Nakahawak ito ng maraming lihim ng mga malalaking tao. Kung magagamit ko lang, ay isang likas na makina ng kayamanan. Tungkol naman sa karagdagang puntos ng paghihiganti. Tao ng pinuno, gusto kong bumili ng puppeteer talisman. Naapektuhan sa pagpapahayag. Zingwei, kailangan mong manalo. Zingwei, laban lang. Hongya, pag nakuha ko na ang kampyonato, wala ka nang magagawa. Tinanggihan mo ako. RUL Cats. Zhang Yang. Huwag kang manalo. Nagsimula na ang laban. Go. Magandang tira.
Ang paa ko. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Akers, Zingwei, Lakers, Lakers. Zingwei, siguradong magiging maayos ka. Walang pakialam sa'yo. Ikaw, malas ka. Ate, ganyan na nga ang traito ni Wei Ge sa'yo. Talaga bang gusto mo siya? O sinasabi mo, kung makakatulong ako sa'yo, sa problema ng kakulangan sa pondo ng pamilya Siya. Mag-aasawa ka pa ba sa pamilya Zing? Paano niya malalaman ang lihim ng kasal? Pangalawang asawa. Sana maging matalino ka. Tungkol sa anak ngayon, kailangan itong ayusin. Huminto ka. Tungkol sa anak ko, kailangan nating magbigay ng paliwanag, di ba? Ay nako, may problema ba? Sabihin mo ng maayos. Guro, patuloy ka pa ring naninindigan para sa estudyante mo. Hanggang kailan? May nakakita kaya sa mga simbolong pinapakita ko? Kaya naman. Ginoong Zhang. Ginang Zhang. Ano ang gusto ninyong itanong? Anong itatanong? Dapat siya ang tanungin mo. Ang anak kong si Zhang Yang ay palaging gumagastos para sa iyo sa mga nakaraang taon. Eto kang manluloko. Kung hindi ikaw, baka naging vegetable ang anak ko. Tungkol sa anak ko, siguradong hindi ka makakaligtas sa kasalanan. Hindi ganito ang totoo. Simula nung naging kami ng boyfriend ko, matagal na kaming magkasama. Wala na silang anumang relasyon. Sapat na, sapat na. Yang mga magulang, ano ang gusto ninyo? Tanggalin. Kailangang tanggalin. Hindi. Nahihirapan ako na makapasok mula sa nayon. Kailangan nating pag-usapan ito pag-uwi. Kung malaman ito ng mga magulang ko. Ang Yuyu Pavilion ay talagang magandang bagay. May hawak na maraming sikreto ng mga makapangyarihan. Kung magagamit lang. Ngunit ito ay isang likas na makina ng kayamanan. Huwag mag-alala, walang makakapag-alis sa iyo. Hanggang hindi ko ito pinapayagan. Nandito ka lang at maghintay. Babalik ako agad. Huminto ka. Bawal ang mga hindi autorisadong tao sa Yuyu Pavilion. Sino ka? Gusto mong sumali? Kailangan sa pagpasok. 1 bilyong yaman ang kailangang patunayan. Hindi mo ba alam? Ako pa nga hindi alam. Kailan ba babalik si Gukong sa Yuyu Pavilion? Kailangan pa bang magpatunay ng yaman? Pangulo. Huwag kang mandaya. Maraming katulad mo na nagpapanggap. Ikaw. Kung humihingi ka ng limos, okay lang sa akin. Guching, gusto mo bang matanggal ako sa trabaho dito? Paano pwedeng mangyari to? Siya talaga ang pangulo ng Kabanalan. Ako si Guching, ang kanyang lingkod. Nagpapakumbaba akong bumati sa pangulo. Maligayang pag-uwi, pangulo. Pasensya na, hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Patawarin po ninyo ako, pangulo. Huwag na nating palawakin pa ang usapan. Nasaan ang mga bagay ko? Ito ang mga pangunahing impormasyon mula sa mga nakaraang pinuno, na iwan nilang mga pangunahing datos. Talagang mahalaga ito. Buksan ang mga tala ng mag-asawang Zhang. Kailangan ko ang lahat ng kanilang impormasyon. Sige, agad na kukunin ng aking tauhan.
Ang pinuno ng Yuyu Pavilion. Tayo na. Ito ang Yuyu Pavilion. Yuyu Pavilion. Tayo ay tumatawid na sa antas. Dalawang matandang tao, bilisan nyo. Kahit ganito, hindi siya pwedeng tawaging tayo. Dalawang matandang tao. Sige na, anong oras na? Nag-aalala pa ba kayo sa mga ito? Tara na, huwag nang patagilid ang Ginoo. Kailan ba darating ang Ginoo? Huwag nang maghintay. Sinadya niyang dumating para sa inyo, mga bagay na inihanda. Anong nangyayari dito? Anong nangyayari? Ikaw ang nagdala sa akin sa Yuyu Pavilion. Gusto mo bang makipaghiwalay sa akin? Ganoon ba? Hindi ganon. Hindi ba't ganito na nga? Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Hindi. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Hindi ganito. Yung bagay na gusto ko, nahanap na ba? Wege, ayaw mo bang bawiin ang kasunduan sa kasal? Bilang magkapatid, tutulungan kitang matupad ang pangarap mo. Leader ng pader, anong gagawin mo? Kailangan kong pumunta. Sa after sales, si Zhang ang may kasalanan. Tama na. Huwag mong kalimutan na ilipat ang lahat ng nakatabi sa loob ng pader, na pera sa aking account. Ano na? Katatapos lang ng pulong ng mga lider ng paaralan. Pakiramdam ko, hindi maganda ang sitwasyon. Naiintindihan ko. Kung siya ay hindi nagustuhan si Zhang Yang mula sa simula, dapat hindi siya tumanggap ng pera mula kay Zhang Yang. Ang suhestyon ko ay, direktang tanggalin siya. Isa lang ito sa mga isyu sa asal. Walang kahit anong ebidensyang makapapatunay na may kaugnayan siya kay Zhang Yang sa insidente o anumang koneksyon. Mukhang, ang aming paaralan, may mga matatalinong tao pa rin. Guruhan, mas mabuti pang sundin mo ang desisyon ko. Diretsyong tanggalin. Hindi ako sumasang-ayon. Ginoong Wang, iginagalang kita bilang nakatatanda, ngunit talagang hindi ko inaasahan. Ikaw pala. Para mapanatili ang interes ng Zhang pamilya, walang hiya mong pag-abuso sa pribadong kapangyarihan. May ebidensya ka ba sa sinasabi mo? Ito. Ebidensya ito. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka ba? Alam mo sa puso mo. Ang tungkol sa anak ko, kailangan ng paliwanag. Kahit ano paman, kung ang babaeng iyon ang may kasalanan, huwag kang mag-alala, anuman ang sabihin ni Zhang Yang. Tinuturing ko pa rin siyang pinsan, kahit na may stigma. Kailangan kong hilahin ang babaeng iyon sa putik. Sige. Ngayon, maliwanag na ang katotohanan. Bagaman magulo ang buhay ni Hongya, hindi siya kasangkot sa kaso. Ipinahayag ko, walang anuman si Hongya. Ito. Wala na. Lin Bai. Parang may sumusunod sa akin. Maaari mo ba akong sunduin? Anong ginagawa nyo? Anak, pagnanakaw ng pera o pagnanakaw ng katawan? Kahit saan ako naruroon, maramdaman kong makararating ka para iligtas ako. Napakabuti. Tubig. Kahit na ibuhos mo ang tubig, madidiligan mo ako. Paano ka ba gumalaw? Umalis ka. Pinapanta ka ni tatay mo. Sasabihin ko sa'yo, kahit sino pa ang nag-utos sa'yo, hindi kita pakakasalan. Umalis ka na dyan. Akala ko, basta't lagi kitang kasama,
Maaari kang magbago ng isip. Hindi ko akalain na sobrang ayaw mo sa akin. Anong nangyari? Pangalawang asawa. Walang anuman. Nakatagpo lang ako ng 2 Meniakis sa daan. Dadalhin kita para makilala ang tatay ko. Ano? Pupunta ako para makilala ang tatay mo. Naging malinaw na sa akin ang tungkol sa pag-urong ng kasal, kahit na meron kang paraan para ayusin ang mga utang ng pamilya Zhang. Pero sa side ng tatay ko. Sige. Pero gusto kong ipaalam ng maaga. Natutulungan ko lang kayo. Huwag ninyong gamitin ang ganyang asal sa mga nakababata sa akin. Hindi ko akalain na ang unang nakilala kong nakatatanda ay ama ni Xia Yuwei. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ko noon na pumayag pa ako. Sige. Pwede akong sumama sa iyo para makipagkita sa tatay mo. Pero gusto kong ipaalam na muna. Tutulungan ko lang ang pamilya nyo. Kayo, huwag nyo akong gagamitin para sa mga pananalita nyo na parang bata. Sige. Ayos na, para kay Xingwei. Talagang pinagsisikapan ko ang paghabol sa asawa. Yuwei, oh Yuwei, gusto mo ba akong pasabugin sa galit? Sinasabi mo na hindi pa kayo nakaayos ni Xingwei na iyon. Ngayon, nagdadala ka sa akin ng isang manugang. Bumalik ka. Hindi ganito, Dad, yung taong ito. Yung tao na inutusan ko para tumulong sa atin, para tulungan ka. Bakit ka magtitiwala sa kanya? Sasabihin ko sa'yo, yung taong ito ay isang magnanakaw lang talaga. Ako ay isang sinungaling. Marahil dahil itinuro niya sa akin kung paano magluto. Sa nakaraang buhay, si Xia Yuwei ay bagong kasal, ngunit nakaranas ng pagkabangkarote. Sa halip, ang pamilya Xing ay lalong umangat sa katanyagan. Napakakakaiba nito. Sa buhay na ito, maaari kong sabihin na may sagot na ako. Hindi mo ba gustong malaman? Bakit nagkaroon ng krisis sa ekonomiya ang pamilya Xia? Handa ka bang ibigay ang iyong anak na babae sa kaaway? Anong sinasabi mo? Sasabihin ko sa'yo. Huwag mo naman akong lokohin. Si Xingwei, yung maliit na mahalaga, nang loloko sa akin. Nalulugi ang kumpanya. Siya ang palaging nagtatangkang magbenta ng impormasyon. Yuwei. Maaari niyang maiintindihan din iyon. Handa akong magbigay ng 200 bilyon upang tulungan ng pamilya Xia na malagpasan ang krisis sa ekonomiya. Pero gusto ko ang 4% ng bahagi ng pamilya Xia. Hindi ko alam na hindi pa ako nakakain, Little Master. May ganitong oras pa ba? Bumili ka na lang ng pagkain para sa akin. Wala namang emosyon dito. Mas mabuti pa. Xingwei, magpapawalang bisa tayo ng kasal. Ano? Hindi ito usapan. Pakisabi na lang kay Tiyo. Halo. Bakit? Kasalukuyan ay nakipaghiwalay na sa kanya, kaya't hindi na kailangang makita siya araw-araw. Ngunit bakit? May sakit pa rin ang puso. Sa malalim ng aking puso. Ayaw ko siyang iwan. Kainis na Yuyuge. Kung sakaling malaman ko, sino ang nasa likod ng paggawa sa akin, patayin ko siya. Sige na. Nakuha na ba ang lupa? Nagluto na ba ang kanin?
Alam mo na, walang silbi ang mga kwento dito. Aking mahinaing anak. Bakit sa murang edad? Naging parang halaman na lang. Sisiw ko, ang masama niyan. Kung makikita ko siya ng 2 araw, sisirain ko siya. Ang kasintahan ni Hong Yan na babae, siya ang aming pangulo. Binababalaan ko kayo. Kung muling gagawin ninyo ang laban sa kanila, hindi ako magdadalawang isip na ipatawag ang buong grupo, para sirain kayo. Ano? Hindi ito pwedeng mangyari, isa lang siyang estudyante. Nagkamali ba kayo? Naibigay ko na ang pagkakataon kay Zhang. Sana ay magtagumpay ka. Aking kaawa-awang anak. Anong ranggo mo ngayon? Gusto mo bang maglaro ng 2 laro? 10 ginto lang. 10 ginto lang. Ang cute naman. Medyo interesting ang class isa sa second year. Mga kaklase. Simula ngayon, ako na ang inyong bagong guro sa klase. Sana sa mga darating na araw, magkakasundo tayo ng maayos. Ang bagong guro ay sobrang gwapo pala. Tamang-tama ngayong panahon, si Qingshui ay sobrang abala. Mas mainam pang tawanan ka na lang. Yung estudyante na yun, ikaw na ang magiging assistant ko sa klase. No problem. Ang sinasabi ko ay yung nasa likod na estudyante. Natukoy ang pangunahing kontrabida. Si Xiaoran ay limitado ang halaga, mabilis na tumataas. Ang kasalukuyang halaga ng galit, 6%. Magkita-kita na tayo, magpaalam na. Pumunta ang assistant sa akin, kailangan kitang kausapin. Maglaro tayo ng bola. Talaga namang may mga hindi inaasahang sorpresa. Hindi na kita paliligoy-ligayan. Sabihin mo na kung anong pagkatao mo. Ito ang ebidensya. Madali kong nakuha ang ebidensya ni Wang Lao. Huwag mo akong sabihan na isa ka lang ordinaryong estudyante. Tama nga ang nangyari noong nakaraan. Nagdulot pa rin ba ito ng pagdududa? Kailangan kong mag-isip ng paraan para sa pangmatagalang solusyon. Ano kaya ang inaasahan ng guro tungkol sa aking pagkatao? Narinig ko na maraming mataas na opisyal sa paaralan ang nagkukunwaring estudyante. Pasensya na po, ginoo ng aming pabilyon. Nakapagbibigay po kami ng abala sa inyo. Paano po maaaring? Bata pa siya ganito. At siya pa ang guro ng Yu Yu Pavilion. Kung walang ibang kailangan ng guro, aalis na po ako muna. Binabantayan ako ng Yu Yu Pavilion sa lihim. Hindi ko alam kung bakit biglang hanapin ni Xia Yuwei. Biglang may magandang balita kaya, baka may magandang balita. Asawa. Anong kailangan mo sa akin? Pasok ka na. Tumingin tayo. Asawa. Ano ito? Umupo ka muna. Itong mesa na ito ay espesyal na. Inihanda ko para sa iyo, bilang pasasalamat sa iyo. Tungkol kay Xingwei, naitawid ko na ang usapan. Mabuti na lang at naisipan mo ng mabuti. Makatwiran din na naranasan ni Xingwei, ang lasa ng paghabol sa asawa sa apoy. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng tatay ko. Pinili niyang ay patanong sa'yo, kung kasal ka na. Ayos ka lang ba? Kung magtatagal ka pa rito, tiyak na mahuhuli ka ni Xia Jia bilang manugang. Naalala ko bigla. May kailangan pa akong asikasuhin. Uuna na ako. Hindi pa tayo kumakain. Lin Bai.
Kanina, nag-message ako sa'yo. Bakit hindi ka sumagot? Tungkol ito kay Luyu. Gusto ka ng ate ko. Sabihin mo, anong kailangan mo sa akin? Tinawag kita, kaya nandito ka. Linbay. Talaga namang gusto mo pa rin ako. Noong huli tayong naglaro ng badminton, nakita ko na ang iyong kakayahan. Kaya sa pagkakataong ito, umaasa akong matutulungan mo ako. Nakanselahin ang kasunduan. Nabawiin ang kasunduan. Maari talagang pigilan si Xiao na makuha ang kapangyarihan ng pamilya Lu. Sa tingin ko, nandito ako ngayon. Sapat na ito para sa iyo. Para sa reputasyon ng Miss Ye. Tutulungan kita. Ano bang makukuha ko dito? Sa tingin ko, dapat ay narinig mo na ang pamilya Ye ay nagsasagawa ng bagong proyekto, di ba? Sa nakaraang buhay, ang pamilya Ye ay kumita ng maraming pera dahil sa AI na proyekto. Marahil sa pagkakataong ito, darating ang aking pagkakataon. Sa pagkakataong ito, Ginoo Lu, narinig ko na ang iyong magiging asawa ay nakikipag-ugnayan sa isang taong nagngangalang Linbay. Malapit na malapit. Mas mabuti pa. Mag-asawa ng iba, ikaw. Alam mo naman kung ano ang aking kahinaan. Ikaw. Bakit ka nandito? Kaya mong galawin ang mga tao ng UUEJ. Mukhang sawa na sawa ka na sa buhay. Kaya mo pang galawin ang mga tao sa UU Pavilion. Mukhang sawa na sawa ka na sa buhay. Tingnan natin kung magsasagawa ka pa ng mga kalokohan. Nakita ang antas ng galit ni Lu Yuhan. Umabot na sa 100. Nakatanggap na ng malaking gantimpala para sa 3 season ng paghihiganti. Kumuha ng 100 bilyong dragon coins. At subaybayan ang target na nabigasyon. Dahil may halaga ka pa sa akin. Patawarin kita sa pagkakataong ito. Mag-ingat ka. Kuhanan mo na. Kuhanan mo na. Anong nangyayari? Bakit ka puno ng dugo? Anong nangyari dito? Anong nangyayari? Bakit mo pinabayaan ang sarili mo na maging ganyan? Nakatulong lang ako. Walang anuman. Bakit ka nandito? Bakit nandito ka? Hindi ko lang nakikita si Yuyaw. Palagi siyang malungkot. Dinalhan ko siya ng manok. Dumaan lang ako sa school nyo. Pero yung sugat mo, hindi naman seryoso. Sabi mo, bakit si Yuyaw, ang asawa niya, palaging malungkot? Mukhang kailangan kong pumunta sa loob ng ilang araw. Kailangan kong tingnan kung ano ang sitwasyon. Tara na. Aalis na tayo. Gusto mo bang uminom pa tayo ng sabay? Anong nangyayari? Tingnan mo siya. Anong tinitingnan mo? Hindi pa nakakita ng pinapatay na manok. 30 minuto na ang nakalipas. Kuya. Kuya. Ching Shui, ang ganda ng panahon ngayon. Pupunta ako sa'yo. Bumaba tayo at maglakad-lakad tayo. Xiaoran. Hindi ako komportable. Baka hindi ako makapunta sa usapan ngayon. Hindi mo ba sigurado? Ayaw mo ba talagang ipahanap ako sa'yo? Matagal na tayong hindi nagkikita. Huwag mong kalimutan, ha? Magkasintahan pa rin tayo. Pasensya na, kuya. Sobrang malala na talaga ang sakit ko. Ayokong makahawa sa'yo. Hindi, tol. Tol.
Sobrang nasaraan na ako. Nakarinig ako na nasaktan si Linbay. Agad niyang iniwan si Xiaoran. Tiyak na iyon ang epekto ng gamot na ibinigay niya sa akin. Noong panahong iyon. Tiyak na. Nakita ang antas ng puot ng pangunahing kontrabida na si Xiaoran, na umabot sa 700 sa 1,000. Mas mabuti ito kaysa sa inaasahan kong resulta. Sa loob ng 3 araw na mga post sa social media. Kapag ang babae ay pinaka-emotional, sa panahon siya ang pinaka-malungkot. Sa susunod na linggo, magpahinga ng husto. Huwag na munang mag-ehersisyo. Sige, sistema ng pagtutukoy sa yuyaw. Salamat, sabi na magpahinga ka lang. Kahit saan man ako naroroon, ang pakiramdam na lahat ay makararating para iligtas ako. Talagang maganda. Ate Yu. Bakit ka nandito? Ate Yu. Ano ang pinapanood mo kanina? Ako. Hindi ko alam. Akala ko nagustuhan mo na ako. Tama nga pala ang sinabi ko. Huwag kang magkamali. Sige na. Kahit ano paman, hindi niya ako makikilala. Ako ang tatay niya. Sa susunod na lang. Mukhang hindi pa ngayon ang tamang panahon. Hayaan mong ikaw mismo ang makipag-usap kay Xiaoran. Iyon ang pinakamalalim na paghihiganti kay Xiaoran. Ikaw. Hello, Dad. Sabi mo, bakit ka pa nakipag-away sa iba? Bakit pa naman ang napag-initan mo ay ang punong guro ng Yuyu Pavilion? Tatay. Anong nangyari sa Yuyu Pavilion? Sila ang unang nang api gamit ang kanilang kapangyarihan. Naglabas pa ang Yuyu Pavilion ng warrant of arrest laban sa atin. Sa tingin ko, ang tanging solusyon ay bawiin ang kasunduan ni Ate Ye para hamupa ang kanilang galit. Anong pagbawi ng kasunduan? Tatay, ayokong bawiin ang kasunduan. Aking pinakamamahal na Ye Ruoshuang. Ano ang kailangan mo sa akin? Alam kong dumating ka para makita ako, dahil sa relasyon sa Yuyu Pavilion. Ngunit talagang kailangan kita. Ako at ang lola ko ay magkasama mula pagkabata. Hindi kami nakaligtas sa mga malamig na tingin ng iba. Siya na lang ang natitira sa akin. May sakit ang lola ngayon. Hindi ko talaga alam kung ano ang dapat gawin. Kaya, kung tinawag mo ako, para lang marinig kung gaano kakahirap, sa tingin ko, hindi na kailangan. Kung ganun, maaari akong mag-alay. Mag-alay. Sige na nga. Pero, naisip kita, may isa pang gamit. Isulat mo para sa akin ang isang liham ng pag-ibig. Liham ng pag-ibig. Shit. Bakit gusto ko na namang makita si Linbay? Hindi ba talagang nagugustuhan ko na siya? Sa'yo, mahal. Mula sa unang gabi na nakita kita, talagang nahulog na ako sa'yo. Linbay. Ikaw, cute na cute. Talagang naglakas loob kang maglagay sa akin ng gamot. Sino ka ba? Kung sino man ang nagsira sa magandang bagay ko.
Maraming hindi pagkakaintindihan sa pagitan natin. Punta tayo sa playground. Ipapaliwanag ko sa'yo ng maayos. Linbay, talaga namang ganyan ka. Yung tungkol sa pagbibigay ng love letter, kailangan pang abalahin si Hangya. Saka, hindi ba't matagal nang 人家不是早就 nagbago ang isip niya sa'yo? Kung meron lang akong ganyang kakayahan, matagal ko nang sinulat ito. Ayos na, nakita na niya ang liham. Dapat ay malapit na siyang dumating. Finally, you are here. What are you doing here? 哎呀，我这 I know you like me. Don't be shy to say it. Let us talk about it later. This is all a misunderstanding. What misunderstanding? Oh no. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Tuwing may date, may nangyayari. Anong nangyayari? Shaoran, anong gusto mong kainin? Gagawan ka ng nanay. Sige, ako na. Nanay. Ito. Hindi rin ito tama. Nagsimula ka na. Sa loob ng maraming taon, ikaw at ako, Tiyo Niyo, walang Tiyo Niyo dito. Sa totoo lang, 其实 nanay, 哦，我 huwag kang magulo. Nako, ang nanay ko, namulaklak ang punong bakal. Anak, anong ginagawa mo? Anong hindi pagkakaintindihan? Ipaliwanag mo sa akin. Ikaw, 啊， hindi mo naman akalain yung liham ng pag-ibig. Para sa'yo to, di ba? Pero sa reaksyon niya, kagaya ni Yao, mukhang naakit din siya sa akin. Sobrang apektado ka sa love letter na yan. Gusto mo ba ako? Aba, nandito na ako. Tara na, lakad na, tayo na, bilisin mo. 哎， Nagdala ako ng mga itlog ng inahing manok. 哦哦哦哦， Nanay, wala ka bang gustong sabihin kay Tito Niyo? 啊哦， Anak, ano bang gusto mong sabihin kay nanay? Sigurado ka ba? Hindi ka ba ganun? Huwag kang magbulaan. Gusto kita. Hoy, ayaw sa'yo ng nanay ko. Bakit hindi mo sinabi agad? Ganito ka ba kakulangan sa anak? Tumakbo para maging tatay ko. Ching Shui, hindi ko na kayang magpatuloy. Tulungan mo ako. Sige ate, darating na ako. Gusto kita. Yaw yaw. Huwag kang umalis, yaw yaw. Bitawan mo ako. Huwag kang umalis, yaw yaw. Baldado, bumalik ka dito. Yaw yaw, huwag kang umalis. Nandito na ako. Yaw yaw. Kamusta? Anong nangyari? Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. 哎呦， Kuya, bakit ganito ka na? Kahit na palagi mo akong pinapagalit. Ngunit, sa mahalagang sandali, magkaibigan pa rin tayo. Ate, talagang hindi ko kayang makita na ganito ka na. Shaoran, naghanda ako para sa'yo ng isang sorpresa. 啊， Ano ang ginagawa mo? Ayos ka, Shaoran. Si Qingzu ay nagmamahal sa'yo. Kung hindi mo siya pinapahalagahan, ayos lang. Pero bakit ka pa nagmamalupit sa kanya?
Ako. Hindi ba't ito ay pang-aapi? Ganito na ako. Para kanino? Wala akong pakialam. Hindi kayo bagay. Mas mabuting makipaghiwalay na lang. Zu. Ate. Ay naku. Sige na. Sige na. Hindi madali para sa lahat. Binalaan kita. Huwag mong asahang mapapangasawa si Cheng Shui bilang isang mayaman na manliligaw. Kung gusto pa rin ninyong magsama. Kailangan itong batang ito magpakita ng tunay na intensyon sa akin. Isang buwan. Kumikita nito. 10,000. Susubukan ko. 1,000,000. Kung hindi, ikaw at si Cheng Shui, lahat kami sa pamilya Ye ay hindi samasang-ayon. Zu. Zu. 1,000,000. 100 piraso. Kailangan mo na ng buhay. Aking kuya, paano ang malaking red along ito? Pero kuya, basta't mapang-asawa mo si Ye Cheng Shui, kikita ka ng higit sa 1,000,000 sa isang buwan. Ang ibig mong sabihin ay pumasok sa military, bayan. Pumasok sa stock market. Nabaliw ka na ba? Madaling gawin yan. Masasayang ang lahat ng pera. Pero basta makuha mo si Ye Cheng Shui, may walang katapusang yaman ka na. Maglalagay ka ba sa sugal? Ikaw na ang bahala pumili. Hello. Zing Wei, kumusta na ang paggaling ng binti mo? Stop. May pag-asa pa ba? Huwag na lang pag-usapan. Kagagaling lang ng pakiramdam ko kanina. Pero talagang balak mong mag-invest sa stocks. Bawasan natin ang ilalagay. Hindi tayo malulugi. Tama ba? Ayos na ah. Sa wakas, nahulog ka na sa bitag. Basta't may gagawin ka sa stock market, maglagay ka ng kaunting diskarte. Tungkol sa iyo, Zing Wei, ang iyong pagsisikap na manligaw ay, nagsimula pa lang ay magwawakas na. Bakit ka nandito? Wei Ge. Ano na ang naiisip mo kamakailan? Kamakailan, ako, kasama si Yue, ang asawa, maganda ang relasyon. Bakit hindi? Dala ko siya para makilala ka. Sige, sige, tama-tama, marami akong bagay na gustong sabihin sa kanya. Kaya, bukas, huwag maglaho. Sige, sige, salamat ah, kapatid. Ikalawang asawa, ano ang sasabihin ngayon? Zing Wei, maghiwalay na tayo. Noong nakaraan, ako ang nagmungkahi na maghiwalay, at marami akong inisip. Sa mga nakaraang araw, palagi siyang nagpapadala sa akin ng mensahe. Sa tingin ko, dapat ay may kaalaman na ako. Ngunit Linbay, hindi mo ba talaga ito isasaalang-alang? Suhestyon ng tatay ko. Pangalawang asawa. Sa totoo lang, may girlfriend na ako. Halika. May 15 minuto ka lang. Pagkatapos ng 15 minuto, pupunta na ako sa blind date. Blind date. Talaga bang balak mong isuko ako? Yue. Matagal ko nang iniisip ito. Sobrang hindi ako naging mabuti sa iyo dati, dahil akala ko hindi ka aalis sa akin. Yue, talaga bang hindi ka balak? Muling pag-isipan mo ako. Ako lang naman ay medyo mabagal lang talaga, pero mabuting tao ako. Rain Wei, pakawalan mo na ako. Sinasabi ko na ng malinaw. Pakawalan mo na ako. Yue, pakawalan mo ako. Wala na tayong masyadong pag-uusapan. Wala na. Kung ayaw mong sabihin, sa iyong ama, ako na ang magsasabi. Yue. Yue. Paano ako mabubuhay nang wala ka, Yue?
Ano na ang sinabi? Nakapagsalita na kami ng maayos. Sino yan? Sa madaling salita, gusto kong ipapaniwala mo si Xiaoran. Bumili ka ng isang stock. Kung hindi, nandito sa cellphone ko, mayroon pang. Si Linbay, ang cute mo. Ayos lang. Pag natapos na ang lahat, sasabihin ko sa'yo, ang lahat ng katotohanan tungkol sa liham ng pag-ibig. Gusto ko. Sana maintindihan mo. Nagsimula na ang magandang palabas ni Xiaoran. Baka gusto mo nang magpahayag ng nararamdaman sa akin. Sa totoo lang, si Xiaoran ay sobrang masungit sa akin. Hoy. Ano? Pinautang mo ako para bumili ng stocks. Sinuri ko ang pinakabagong takbo ng stocks. Hindi ba't iniisip mo na wala kang pera? Huwag kang mag-alala. Itong stock na inirerekomenda ko sa iyo ay mula sa internal na channel. Tiyak na ligtas ito. Sige na nga. Kapag kumita ka, huwag kalimutang bigyan ako ng bahagi. Hindi ko alam kung may laman ba talaga itong stock na sinasabi ni Linbay. Pero gusto ko lang sanang bigyan ng maliit na leksyon, si Xiaoran. Sa totoo lang, ayon sa kanyang tapang, hindi naman siya bibili ng masyadong marami. Kaya makaka-relax na ako. Ang sama mo naman. Sabi mo magpautang tayo ng 1 milyon. Para mag-invest sa stocks, anong sa tingin mo? Nasaan ka ba? Baliw ka. Tahimik, tahimik, tahimik. Makinig ka sa akin. Sasabihin ko sa'yo, ito ay stock market sa Ye City. Kahit sino gustong bumili, hindi makakabili. Ayaw mo bang ipakita ang tunay mong kakayahan sa harapan ni Xia Yuwei? Pinabalik mo siya sa dati niyang nararamdaman. Sa susunod na lang. Kaya ikaw. Sinasabi ko. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Marahil. Ipapahayag ko ang lahat kay Xiaoran. Siguro nahihirapan din siyang tanggapin ako, no? Bakit ka uminom ng ganito kalakas? Brother Ran, ang bilis mong makakuha ng utang. Para magtagumpay sa malaking bagay. Hindi masyadong pinapansin ang maliliit na bagay. Saka na. Nang sinabi ni Xia Yuwei sa'yo na makipaghiwalay, hindi ba't ibinigay ng tatay mo ang lahat ng pera mo at itinigil iyon? Gusto ko sanang makipagbalikan, pero natatakot akong walang pagkakataon. Dapat may tiwala ang mga lalaki. Utang. Maging tiwala ka. Utang. Linbay, ginawa ko na ang sinabi mo. Kailan ka ba darating para hanapin ako? Paano ko halos nakalimutan ang bagay na ito? Mukhang ang sorpresa na ito. Kailangan mo nang ipakita kay Xiaoran mamaya. Bigla ko lang naisip. May kailangan pa akong gawin. Aalis na ako. Bakit minsan lasing? Minsan gising. Taas, 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 taas. Talagang tumaas na. Sa wakas, makukuha ko na si Xia Yuwei. Ginoo, kontrolado ko na. Tumaas ang halaga ng mga stock. Dapat sila ay nasa ilalim ng mga kondisyon ng interes na mamuhunan ng mas malaking kapital. Susunod, gusto kong tumawag ka kay Xiaoran. Sabihin mong sinusubukan ni Ye Qingshui na magtaksil. Ano? Ginawa ko ito para kay Ye Qingshui. Nag-loan ako para mag-trade sa stocks. Nagtataksil siya sa akin sa ibang lalaki at nagdeklara ng pag-ibig. Pupunta ako. Hahanapin ko siya. Terra, 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 Terra,
Tara, di ba si Ye Qingshui yun? Naalala ko, ilang araw na ang nakalipas, na nakita ko pa, si Xiaoran, nakahawak ng bulaklak, naghihintay sa kanya. Sila ba ay hindi? Pero, narinig ko mula sa kanyang roommate, na hindi ba sila nagkakaroon ng Cold War? Tinanong ko na ang kapatid ko, at nakuha ko na ang impormasyon. Si Lin Bai ay kamakailan lang, labis na nag-aalala tungkol sa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataon na habulin mo ako. Ano ba yan? Hindi naman ako tumatakbo. Yung taong dapat magpahayag, ay si Lin Bai. Sa ganitong sitwasyon, wala ka bang dala na regalo para sa akin? Ano? Ye Qingshui. Ang binti ko ah. Ito ang ikaw, na sinabi mo sa akin na sorpresa. Sobrang sorpresa nito. Xiaoran, bakit siya nandito? Hindi pa ako patay, niloko mo ako. Ngayon araw, kailangan kong ayusin ka. Lin Bai, tulungan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ngayon, wala ka nang masisilungan, di ba? Bata ka, gusto mo bang masampal? Nang aakit ka sa kapatid ng asawa mo. Sanay din ako, ha? Pumunta ka sa impyerno. Dapat sana sa eksenang ito, gusto kong makita kayong nag-aaway. Pero kayo pala, naitulak nyo ang asawa ko. Hindi lang basta, pagpapasaya lang ito. Bakit ngayon, nakikita kitang lalong naiinis? Magandang pagkakataon. Ngayon si Xia Yuwei. Siyempre masasaktan ako. Ano? Magpapakasal ka na? Oo. Huwag mo na akong tawagan pa. Ngayon, nalinaw na ang iniisip ko. Walang anuman, isang perpektong pares na likha ng langit at lupa, pero ang aking pag-ibig ay masigasig na ibinibigay sa lahat. Sa pagkakataong ito, ang lalaking nakilala ko sa blind date ay labis akong nasiyahan. Ang pag-ibig na para sa akin, ako ang magdadala. Ngayon ko lang nalaman. Nasadyang siyang itinulak ko palayo, paano kaya siya patuloy na naghihintay sa akin? Tandaan mo to ha, kapag nakita mo ako, mag-ingat ka. Dahil ang tungkol sa atin, ay napahiya na, kung hindi tayo makikipag-ugnayan kay Xiaoran. Kami, wala namang problema. Ngayon pupunta ako, para sabihin sa'yo ng malinaw, yung liham, hindi naman talaga nakasulat para sa'yo. Kung nabasa mo na nga, ang nararamdaman ko kay Hongya, ikaw lang, huwag mo na akong pilitin. Paano mangyayari yan? Malinaw namang mahal mo ako, at ginawa mo pa ang napakaraming para sa akin. Hindi na pwedeng bumalik si Xiaoran sa akin. Pwede na tayong mag-isa, unti-unting bumuo ng damdamin. Mukhang, ang girlfriend ko, Hongya, hindi siya papayag. Girlfriend. Hongya. Nadetect ang pangunahing kontrabida na si Xiaoran. Ang halaga ng galit ay 900. Ay unlock ang level 3 na malaking pakete. Super lakas. Hoy. Gusto ko lang itanong sa'yo. Yung mga sinasabi mo pagkatapos uminom, totoo ba talaga? Siyempre, totoo. Sige, bilisan mo na at pumunta ka rito. Nakausap ko na ang anak ko. Magkakasama tayong kumain mamaya. Kuya, ang progress bar mo, malapit na itong mag-overload. Mali ako sa bagay na ito. Yung 70 milyon. Para na lang ito sa akin bilang kabayaran sa'yo. 7 milyon. Sa totoo lang, may dahilan kung bakit mo ako pinagpalit sa damdamin ko. Siguradong may dahilan. Inay, sumuko ka na.
Tungkol naman sa'yo. Baka. Tingnan mo yung mga stocks mo. Titingnan ko. Ano? Pera na ibinigay ko sa nanay mo. Kung gagalawin mo yan, babalaykan ko lahat. Tapos na. Tapos na lahat. Sabi mo, yung love letter na sinulat mo para kay Ye Qingshui, ano ang nangyari? May posibilidad bang? Oo. Nagkamali siya ng kuha. Kuya Lin. Kuya Lin. Bakit ngayon pa? Sino siya? Sa totoo lang, ako ang sumulat ng liham ng pag-ibig. Noong araw na iyon, alam kong pupunta ka para makita ako, dahil sa ugnayan sa Yuyu Pavilion. Pero talagang kailangan kita. Hindi ko inisip na makakapagkapera sa pagsusulat ng liham ng pag-ibig. Pagbalik ko, ibabayad ko na ang gamot ng lola. Lahat ng ito ay dahil kay Kuya Lin. Anak na babae, huwag kang magagalit, ha? Sige, Lin Bai. Ngayon, mga liham pampalaglag, lahat ay ipapagawa na sa iba, ng pagsusulat para sa'yo. Hong Ya. Ngayong taon, 12 na siya, abot sa legal na edad ng kasal. Gusto kong ibigay ang lahat ko. Yuyu Pavilion, 10 bilyong yaman. At ang natitirang buhay ko, para mag-propose sa'yo. Pakakasalan mo ba ako? Mabuti na lang at may isip ka. Ikaw ngayon ay aking lalaki, si Hong Ya, sa hinaharap. Ikaw lamang ang makakapagmahal sa akin. Ayos. Sang-ayon ako sa iyo. Ang lahat ng bagay sa mundo ay hindi katumbas ng iyo. Ang natitirang buhay na kasama ka ay ang pinakamahalagang kahulugan para sa akin. Lin Bai. Kuya, pakiusap, tulungan mo ako. Yung mga pautang na mataas ang interes ay halos nagpapasakit na sa akin. Pahiram ka ng kaunting pera, please. Pakiusap. Pakawalan mo na ako. Xiaoran. Sa susunod na buhay, sana'y makakuha ng magandang pagkakataon. Huwag ka nang maging aso muli. Sa nakaraang buhay, ginawa ko ito para sa ilang mga bagay na walang batayan, na naglimaw sa sarili. At sa buhay na ito, ako ay makakamit ng kaligayahan. Tungkol sa iyo, Xiaoran, ikaw ay mananatiling nakatagong sa kahirapan at kawalang pag-asa.